Mula nang sabihin niyang gusto niya maging official kami ay wala na siyang pakialam sa mga tao sa paligid. Kahit dito sa YS ay hindi niya alintana ang mga tingin ng mga tao sa tuwing magkasama kami at palagi siyang nakaalalay kahit nasa paglalakad lang. "Why are you here?" Tanong ko na nasa harapan na siya ng table ko. He immediately leaned closer to claim my lips. Napapikit ako at agad na nag-init ang pisngi. Gusto ko sanang tarayan siya dahil masyado siyang PDA pero parang nablangko agad dahil sa halik na iyon. "I want you to meet your new secretary," sabi niya pagkatapos. Napakurap naman ako at muntik nang mapatayo nang magpakita sa likod niya si Love. "Good morning, ma'am." Nakangising bati niya na halatang nagpipigil ng kilig dahil sa nakitang paghalik ni Kieran sa akin. Parang sinisilaban ng pisngi ko. Parang kailan lang ay itinatanggi ko sa kanya na walang ibang namamagitan sa amin. Love? Teka, bakit?" Agad naman nagsalita si Kieran na nandoon pala sa likuran ko. Naramdaman ko ang pagpulupot ng mga braso niya sa bewang ko. Kitang-kita ko ang pigil ng ngiti ni Love. I bit my lower lip and tried to stop his hands. "Kieran, may tao." Mariin ngunit mahinang saway ko sa kanya. Hindi ako sanay na clingy siya sa akin kahit sa harap ng ibang tao. "I'll see you later, Dan." Bulong niya sa tenga ko na agad ko nalang tinanguan para makaalis na siya. "I missed you." Bulong niya pa ulit at tumalik pa bago tuluyan lumabas ng opisina ko. Sapo-sapo na ni Love ang bibig na ibalik ko ang tingin sa kanya. Nag-init ang pisngi ko at napailing. "Kayo na?" She mouthed na sinagot ko lang ng irap. Natawa ko nang umupo siya sa swivel chair sa harap ng table ko. "Ikaw ba yung long time girlfriend niya?" Sabi ko na nga ba hindi talaga si Ma'am Christy yun eh. Naliliit ang mga matang sabi niya. Umismid ako pagkarinig sa pangalan ni Christy. Last week ay pumutok ang balitang ang nakabuntis sa kanya ay si Boris Samaniego. Meron din mga lumabas na balitang matagal na silang may relasyon at ginamit lang daw nito si Kieran para mas lalong sumikat ang pangalan. Her reason behind that was still questionable. Though, sa dami ng naliling sa kanya mga sikat ay bakit kay Kieran pa siya dumikit? Something was really off. "Really?" Biglang-bigla ako na sabihin ni Love sa akin na si Kieran mismo ang nag-offer sa kanya na executive secretary position na iyon. Bukod sa mataas daw ang offer na salary, ay tinanggap niya kaagad nang nalamang ako ang magiging boss niya. She was teary-eyed when she told me how grateful she was to me and Kieran for giving her this opportunity. Malaki daw ang maitutulong noon sa financial stability niya. "O siya, umanda ka na dahil mapapalaban ka talaga sa dami ng trabaho." Sabi ko matapos namin magkamustahan. Ilang linggo na kasi akong walang secretary kaya imbes na mapabilis ang trabaho ay bumabagal iyon dahil ako lahat ang nag-aasikaso kahit sa simpleng pagpiprint lang ng mga documents. "Yes, ma'am." Nakangising sagot niya at sinimulan ang pag-aayos ng mga documents sa mga steel cabinets doon. Napangangako ng bago sumapit ang lunch ay maayos na halos lahat at organized na pati ang bulletin board na hindi ko pa na-update kahit minsan mula nang dumating ako dito sa YS. Oh, sa wakas nagbukang opisina din ito. Bulalas ko na nilapitan pa ang bulletin board at pinahapiyawan ng basa ang mga nakasulat doon. "Thank you, love. The best ka talaga." Nakangiting sabi ko. "Don't worry, hindi mo lang ako secretary. Pwede mo rin akong gawing assistant o kahit na ano. Basta, tutulungan kita sa abot ng makakaya ko." Nakangiting sabi niya. Lalong lumawak ang ngiti ko at nilapitan siya. "Thank you talaga." Madrama kong sabi sa kanya. Umiling siya at kumindat. "Si Sir Kieran, hindi mo ba pasasalamatan?" Nakangising tudyo niya. Nag-init agad ang pisngi ko at naalalang hindi ko man lang pala siya napasalamatan. Mamaya na lang siguro dahil sabi niya ay magkikita naman kami. Napatingin ako sa oras at nakitang kalahating oras pa bago ang lunch break. "You can take your lunch break, love. Mamaya na ulit tayo sumabak sa ibang gagawin. Uuwi ka pa yata, di ba?" Tanong ko dahil alam kong may kalayuan din ng YS sa inuupahan niyang bahay. Tumango siya at agad na nagpasalamat.
Sa susunod na mga araw ay maghahanap na daw siya ng malilipatan na malapit lang dito para hindi siya mahasel. Enjoy your lunch date. Panunukso niya bago tuluyang lumabas sa opisina. Napangiti ako tuminga ng malalim. I checked my phone to see if there was a message from Kiran pero wala naman kaya nagpa siya kung pumunta muna sa private room ko at mamahinga saglit. Magagaang halik malapit sa sentido ko ang nagpagising sa akin. Agad na nagmulat ako ng mga mata at nabungaran si Kiran na nakatagilid ng higa habang nakatukod ang braso sa kama at nakatingin sa akin. Pumulupot ang isang braso niya sa bewang ko at marahang inilapit ako sa kanya. What time is it? Tanong ko dahil nakatulog na pala ako nang hindi ko namamalayan. 12. Simple sagot niya at tinawi ang mga takas na buhok sa mukha ko at iniipit iyon sa tenga ko. You tired? Tanong niya. Umiling ako. I must have dozed off. Sagot ko tinawi pa ang braso niya para makabangon. Kunot noong tinignan ko siya nang humigpit ang kapit niya sa akin. Do you wanna get tired then? Tanong niya na pinipigilang ngumisi. Pinagdilatan ko siya at pinalo ang braso. Tumawa siya at mabilis ang galaw na umibabaw sa akin. Kiran! Saway ko na isiksik niya ang mukha sa leeg ko. Napapikit ako sa pagtama ng mainit niyang hininga doon. I am missing you too much these days. Mahinang sabi niya habang hinahalikan ang leeg ko. I bit my lower lip. I wanna sleep with you tonight, baby. He whispered. Nang hindi ako sumagot, ay gumalaw siya para silipin ang mukha ko. Bumaba ang tingin niya sa mga labi ko at agad na yumuko para siilin ako ng mainit na halik. Ikinawit ko ang braso ko sa leeg niya nang maramdaman lumalalim na ang mga halik niya. He skillfully invaded my mouth and I can't help but moan when he sucked my lips numerous times. Pareho kaming humihingal na maghiwalay. Pulang-pula ang mga labi niya na bahagyang nakabuka habang isang kamay niya ay banayad na humihima sa katawan ko. Tumunog ang phone niya kaya nagkatinginan kami. Sinilip niya ang wristwatch niya at saka napamura. I have a luncheon meeting with Mr. Park. Nakasimangot niya sabi. Nanliit ang mga mata ko at saka pinalo ang dibdib niya. What are you waiting for then? Get up now. Utos ko at tinaasan siya ng kilay. Muntik na ako matawa nang makatayo na siya at pilit na inaayos ang slacks niya dahil masyadong halata ang nasa gitna ng mga hita niya. Nanliit ang mga mata niya nang makita ang pagpipigil ko ng tawa. Lumapit siya sa akin kaya nakangiting tiningala ko siya. He looked so handsome when he's irritated. Your mom invited me for dinner tonight. Sabi niya. And so? Nakataas ang kilay na tanong ko kahit alam ko naman ang gusto niyang iparating dahil sinabi na niya kanina. Lalo siyang sumimangot kaya natawa na ako. Ang gwapo pa rin kahit iritado na. Ano? Please? Ungot niya. Please what? I asked again. Pumikit siya at kumamot sa kilay kaya lalo ang hirap magpigil ng ngiti. Tumayo ko para ayusin ang nagulong naktay niya. I saw him stiffen when the tip of my fingers touched his neck. Hawak sana siya sa bewang ko pero pinigilan niya ang sarili dahil kasalukuyan niyang pinakakalma ang nasa gitna ng mga hita niya. Natatawang tumingkayad ako tinalikan siya sa pisngi. Fine, you can sleep in my room kapag napatulog mo ulit sa Harvey. Nakangising sabi ko. Unti-unting ngumiti siya. How about we start making his cousin instead? I already have your mom's blessing anyway. Sabi niya at hindi napigilang dampian ng halik ang labi ko. Cousin? Baka kapatid? Yung meeting mo? Paalala ko dahil mukhang hindi na naman siya titigil hanggat hindi nakukuha ang sagot na gusto. Muling sumimangot siya bago umayos ng tayo at nagpa siyang lumabas na. Napailing na lang ako habang pinapanood siyang lumabas ng kwarto. Nagulat pa ako na makitang halos patapos na ang lunch break pero hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Coffee break sa hapon nang makaramdam ako ng gutom. Nagpaalam ako kay Love na bibili lang ng pagkain sa cafe sa ibaba. Nagpresenta pa siya na siya na ang bibili pero tinutulan ko. Bala ko kasing bilhan na din si Kiran at tingnan na rin ang opisina niya. I haven't been in his office again dahil nang unang araw ko dito sa YS ay wala naman siya. The only thing I know is that it was located at the top floor which was next to where my office was located. I just bought 2 cups of coffee and his favorite banana cake.
Naiiling na nangingiti ako kapag naalala kong parehong obsession nila ng anak niya. Tumunog ang elevator na hudyat na nasa floor na ako ng opisina ni Kiran. Naglalakad pa lang ako palapit ay naririnig ko ng ingay na nagmumula sa loob ng opisina niya. Base sa malalakas at halos pasigaw na pag-uusap ay mukhang nagtatalo ang mga ito. Kumunot ang noo ko nang makarinig ng malakas na mura na sigurado akong boses ni Kiran. Napasingap ako at dahan-dahan binuksan ng double doors papasok sa opisina niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakasandal si Boris sa pader habang hawak-hawak siya ni Kiran sa akwelyo. Agad na isinara ko ang pinto pero hindi tuluyang inilapat para makinig sa kung anong pinagtatalunan nila. Seriously? Kiran? You're willing to come this far to be the president of YS? Boris laughed, obviously trying to mock his cousin. And you were going to stoop this low just to ruin my image, huh? Kiran retorted and cursed him. Gagamitin mo pang girlfriend mo para lang sirain ako? You think I'm pathetic enough not to notice her intentions? Tumawa ulit si Boris. How about you? You are willing to marry his daughter just to get his shares and be the president of YS. Kahit hindi mo mahal, Kiran? You're just gonna marry Hannah and use her dad's power to manipulate my dad? You think I didn't know that you plan to seduce her? Dahil alam mong babalik pa yun dito and you will be needing her vote to be the new president of YS. Hindi na natapos na Boris ang sinasabi dahil mukhang sinapak na siya ni Kiran. He was cursing so loud while beating him. Nanginginig ang mga kamay kong pinihit ang pintuan at lakas loob na pinigilan siya. Stop it! Sigaw ko kahit ang dibdib ko'y naninikip dahil sa mga narinig. Kasabay ng pagsigaw ko ay ang tuluyang pagbagsak ng mga luhang. Hindi ko na malayang naipon na pala sa gilid ng mga mata ko. Hannah! Kiran muttered as he tried to get up and immediately reached my hand. Why are you here? Did you... I didn't let him finish whatever he's about to say. Napaniguradong puro kasinungalingan lang. Napahawak siya sa pisngi niya na sinampal ko at hindi makapaniwalang tiningnan ako. There were a glimpse of anger and frustration in his eyes. I despise every freaking thing about you. Mariing usal ko at mabibilis at mabibigat ang mga hakbang na tinalikuran siya. Another set of tears ran down my face. Galit at mabilis na pinalis ko iyon bago mabilis na tinungo ang parking lot. All the decisions I did to hide his son was right all along. Ngumiti ako ng mapait at inis na pinalis ulit ang mga luha na mukhang wala na namang balak tumigil sa pagpatak. Ilang beses na pumupunta-punta si Kiran sa bahay pero hindi ko siya hinaharap. Mom and Dad were asking but I only chose not to answer them. Palagi ay naririnig kong sinasabi ni Honey na baka may LQ daw o tampuhan. Katulad ngayong halos kakasimula pa lang ng hapunan. Weekend at walang pasok kaya ipinaalam ni Mommy na parating si Kiran para bumisita. Kaunti lang ang kinuha kong pagkain. Nang sa ganoon ay mabilis ako matapos at makaakit na sa itaas bago pa man dumating si Kiran. Good evening, sir. Rinig kong bati na isang maid na siyang sumalubong sa kanya. Agad na sinubo ko na ang natitirang pagkain at saka mabilis na uminom ng tubig. Good evening to. Manang, Kiran na lang po. Masyado pong formal. Rinig ko na ang papalapit niyang boses na panigurado ay papunta na dito sa dining room. Tumayo ako at agad na nagpaalam kina Mommy. I'm done. Akit na po ko sa itaas. Paalam ko at sinulyapan pa si Honey na siya nagpapakain kay Harvey. Tumango lang siya na mukhang naintindihan naman ang sinabi ko. Ana, your boyfriend is coming. Rinig ko pa ang sigaw ni Mommy pero hindi ko na siya pinansin at tuloy-tuloy nang umakyat sa itaas. I saw Kiran immediately stop walking when he saw me pero ni ang lingunin siya ay hindi ko ginawa. Lalo kong binilisan ang pag-akyat sa itaas at agad na nilak ang pinto ng kwarto. Humihingal pa ako nang sumandal doon. Ilang araw na ako napapaisip sa mga narinig kong sinabi ni Boris. Nang pumasok ako kinabukasan ng araw na iyon, ay nalaman kong halos bilhin na ni Mr. Van Allen sa Maniego ang ilang shares ng mga investors. My dad owned almost 1/4 of YS na siyang halos kapantay lang ng shares ni Kiran. Napag-alaman ko meron na ding halos 1/4 ang shares ni Van Allen at pwede na siyang manominate bilang presidente ng YS.
kung gugustuhin niya. Dad already transferred his shares to my name when I decided to take this position, which means I can also run for the presidency. Nawala naman akong balak dahil alam ko kung gaano kabigat ang responsibilidad na kaakibat noon. At hindi pa sapat ang kaalaman ko para patakbuhin ang kumpanyang ito. Maya-maya nagkaingay sa ibaba kaya nagpa siya kung silipin kung anong ginagawa nila doon. Nakita ko ang pinsan ko sa tikaw na dumating. Napailing ako at muli isinarado ang pinto ng kwarto. Naisip kong hindi na magtatantrums si Harvey dahil nandoon naman si Kieran na magpapatigil sa kanya. Napaismid ako. Dapat talaga hindi na kami bumalik dito. Kung hindi lang talaga kailangan ay doon na lang talaga kami sa France, titira at mamumuhay ng tahimik at malayo sa mga manggagamit. Humiga ako sa kama at binuksan ng TV para libangin ang sarili. Pero hindi pa nangangalahati ang pinapanood ko, ay hindi naman ako makapag-concentrate sa panonood dahil ang isip ko ay nandoon kay Harvey. Nang may naisip ay kinuha ko ang phone ko para mag-send ng message kay Honey. Is Harvey okay? Mabilis na nasin naman niya ang message ko at maya-maya lang ay nag-send siya ng picture kung saan nakakandong si Harvey kay Kieran. Habang kumunot ang noo ko at zinuom ang picture at halos maliit ang mga mata ko nang makitang waiter iyon. He was feeding him his favorite food at base sa itsura ni Harvey ay mukhang enjoy na enjoy siya sa pagkain. Nag-send pa ulit sa Honey na ibang pictures at karamihan sa mga iyon ay mga kuha nilang dalawa na sobrang sweet sa isa't isa. I bit my lower lip when I saw the last two photos of them. Kieran was leaning closer to Harvey and probably asking for a kiss. At sa huling kuha ay nakahalik na si Harvey sa pisngi ni Kieran na nakapikit pa at maluwang ang ngiti. Sunod-sunod na napalunok ako. Paano kapag nalaman niyang anak niya talaga si Harvey? Matutuwa pa rin kaya siya sa anak ko gayong bunga lang naman siya ng pagkakamali namin sa nakaraan? I'm pretty sure that he never expected it. Kung plano nga lang niyang paikutin ako at mahawakan sa leeg para makuha niya ang gusto niya, ay malamang na hindi niya gugustuhin na magbunga iyon. He only care about the company and his image kaya nga kahit ilang taon na kong mawala ay hindi naman siya naghanap. Ni hindi niya ako pinuntahan sa Chu International kahit na paniguradong alam naman niya na nandoon lang ako. That's for the simple reason that he never care about me. I bit my lower lip to stop myself from being too emotional again. Ang mga katulad ni Kieran ay hindi dapat iniiyakan at hinihintay ng matagal. I was young and my heart was fragile kaya napaikot niya ako at nakuha niya ang gusto niya. Hindi ba dapat ay natauhan na ako noong nangako siyang ipapakilala niya ako sa buong mundo pero hindi naman niya ginawa? Sa halip ay hinayaan niya ang buong mundong isipin na iba ang babaeng dinedate niya. That's because he needed someone to boost his image. At hindi ako ang makapagbibigay ng bagay na iyon sa kanya. Natigil ako sa pag-iisip nang tumunog ang phone ko sa tawag ni Honey. Agad na sinagot ko ang tawag niya. Maingay ang background na para nagkakagulo kaya halos mapatayo na kaagad ako sa kama nang magsalita siya. Kambal, bumaba ka dito, bilis! Sabi niya at narinig ko si Daddy na tinatawag ang driver. My mom's voice was shaking and she was calling Kieran and Harvey's name non-stop. Halos liparin ko na ang hagdanan nang maibaba ko ang phone at mabilis na makalabas sa kwarto. He's having a hard time breathing. Rinig kong sabi ni Dame na dinadaluhan si Kieran. Hindi ko masundan ang mga nangyayari dahil nagkakagulo silang lahat. Parang maiiyak na ako nang kahit saan ako lumingon ay hindi mahagilap ng mga mata ko sa Harvey. Mom, what's happening? Where is Harvey? Harvey? Tawag ko at napasapo sa noo. Nakita ko nakahawak si Kieran sa dibdib at namumula ang mga braso. Honey was asking you to come to the hospital. Nasasakyan na sila, Harvey. Harvey was having some allergic reactions. Paliwanag ni Daddy habang hinihila ang kamay ko. Mom was panicking on the other side at hindi makapagsalita. Kabang-kaba na ako at hindi ko na alam ang gagawin at sasabihin. Ang alam ko lang ay tarantan-taranta ako. Dahil nakikita ko ang pagpapanik sa mga mukha nilang lahat. Ano kasi pinakain niyo? Halos pasigaw ko ng tanong habang halos takboy na ang gawi ng sakyan ko saan nandoon si Honey at naghihintay. Kambal! Halos maiyak na si Honey nang makita kong palapit sa sasakyan. Agad akong sumakay at inutusan ng paandarin iyon.
What happened to him, honey? Hysterical na tanong ko habang tinitingnan si Harvey na namumula din ang pisngi at parang hirap na hirap huminga. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos ko mukha niya. I don't know. Kambal. Bigla na lang nag-uubo sila ni Kieran pagkatapos hulihin ni Harvey yung pusa ni Tico. Is he allergic to cats fur? Tanong niya. Umiling ako at hindi makapag-isip ng kahit na ano dahil sa nakikitang kalagayan ng anak ko. Wala akong alam na may allergy siya sa kahit na ano. At wala naman kaming pusa sa France kaya wala akong kaalam-alam kung allergic ba siya doon. Halos masabunutan ko na ang sarili ko dahil sa naging kapabayaan. Anong klaseng nanay ba ako at hindi ko alam ang bagay na yun? Doctor confirmed that Harvey has a cat allergy after doing some skin and blood test. Halos hindi ako makahinga kanina nang itanong sa akin kung may history daw ba ang parents niya ng allergies. Tumango na lang ako dahil it was obviously Kieran who had it dahil sa nakita ko nangyari sa kanya kanina. He was having the same symptoms with Harvey. Ang kaibahan nga lang ay namumula ang mga mata at ilong niya. I would suggest to clean his room and reduce exposure to cats. Kung first time nangyari ito sa anak mo, well, his allergy reaction was kinda severe. You should take the necessary precautions, Mrs. Rinig ko pambili ng doktor kay Honey. Tumango lang siya at nagpaalam sa akin na tatawagan at babalitaan sila mommy tungkol sa kalagayan ni Harvey. Tumango lang ako at pumasok na sa kwarto kung saan payapa nang natutulog ang anak ko. Mas mayos na ang paghinga niya ngayon at hindi na ganoon karami ang mga red spots sa muka. Pinuha ko maliit niyang kamay at hinalikan iyon. I'm so sorry, baby. Naiiyak na bulong ko habang hinahalikan ng kamay niya. I'm sorry that I didn't know. Halos hindi ako makapagsalita. Naninikip ang dibdib ko at hindi ko maiwasang mainis sa sarili dahil sa kapabayaan. Ngayon ko lang napagtanto na kahit napalaki ko na siya ng ganito, ay hindi pa rin pala sapat iyon. Hindi pa rin matatakpan noon ang katotohanan hindi pa ako handa nang ipanganak ko siya. My mind wasn't really stable to have a baby that time, kaya hindi ko napagtuunan ng pansin ang mga bagay na mahalaga. If only I'd be able to bring him to the hospital for his check-ups. Kahit papaano sana ay naging alerto ako sa kalagayan niya. Kung sana hindi ko siya kinailangang itago pero alam kong hanggang pagsisisi na lang ang lahat at hindi ko na maibabalik lahat ng mga naging desisyon ko. Bumukas ang pinto at iniluwa noon si Honey na kasama na ngayon si Troy. Kambal! Tawag niya at hindi ko maintindihan ang pag-aalalang nakikita ko sa mga mata niya. Pinasan ko ang mga tirang luha sa mga mata ko at hinarap siya. Honey, nasabi mo na ba kila mommy na ipalinis mo na ang bahay? Napatigil ako sa pagsasalita na makitang hindi lang sila ni Troy nandoon. Kieran was standing behind them at madilim ang ekspresyon sa muka. Kumunot ang noo ko at tinignan si Honey na hindi mapakali. I'm sorry, Kambal. He knew about Harvey. Nanginginig ang mga labi na sabi niya. Parang hindi agad na proseso sa utak ko ang sinabi niya kaya sinubukan ko magtanong. What? Anong alam niya? Tanong ko tinawakan ng braso niyang nakakapit sa kamay ko. She bit her lower lip at isa-isang pumatak ang mga luha sa mga mata niya. Honey, anong alam niya? Halos alugin ko na siya dahil hindi na siya nagsasalita at patuloy na lang sa pag-iyak. Troy walked behind her and caressed her back. Nag-angat ako ng tingin kay Troy. Umiling siya at huminga ng malalim bago nagsalita. Kieran, figure it out. Sabi niya at nalingon ang pinsan na ngayon ay tulala habang nakatingin kay Harvey. Na ano? I don't get it, Troy. Let's talk outside. Kieran's cold voice echoed in the whole room. Nang tingnan ko siya ay puno na ng kung anong emosyon ang mga mata niyang direktang nakatutog sa akin. Sunod-sunod na napalunok ako. His tears and cold voice were giving me chills. Hindi ako nakakilos at nanatili lang ang tingin sa kanya. Naglapat ang mga labi niya at mas lalong dumilim ang mukha. Outside, Hannah. I don't want us to interrupt my son's sleep. Mariing sabi niya at nauna nang lumabas ng kwarto. Para akong itinulos sa kinatatayuan dahil sa huling sinabi niya. Nangihina ako. I felt my knees trembled with the sudden and unfamiliar emotions that I felt. Kasabay ng panginginig ng mga tuhod ko ay ang biglaang pagkahilom naramdaman ko.
Hannah! I clearly heard Hannah's voice called my name before I completely lost consciousness and everything went black. I woke up in a very unfamiliar room. Puting-puti ang paligid at wala akong ibang naririnig kung hindi ang tunog ng machine na nasa gilid ko. Muling sinubukan kong igala ang paningin sa buong paligid. Tahimik at walang tao. Agad na nagpanik ako nang maalala ko ang mga pangyayari bago ako nawala ng malay. Si Harvey. Lalo ako nataranta nang hindi ko mahagilap ang anak ko sa buong paligid. Sinubukan kong bumangon kahit naramdam ko ang pagkirot sa gawing sentido ko. I need to find my son. Harvey! Tawag ko habang inaalis ang swerong nakakabit sa isang palapulsuhan ko. Matagumpay na naalis ko iyon at agad na bumangon at naglakad palapit sa pintuan ng kwartong iyon. The door was locked when I tried to open it. Halos sirain ko ng doorknob sa tindi at lakas ng pagkakapihit ko doon. Pero hindi bumubukas. Open this darn door! Palabasin niyo ako dito! Harvey, anak! Halos maramdaman ko unti-unting pagsakit ng lalamunan ko dahil sa ginagawang malalakas na pagsigaw. Ramdam ko na rin ang pananakit ng mga palad ko kakahampas sa pinto pero nanatiling nakapinid iyon at walang kahit na sinong nagtangkang magbukas. Harvey! Harvey! Halos magwala na ako dahil sa sobrang frustration na nararamdaman. Hindi ko na napigil ang mga luha kong sabay-sabay na naglalaglagan sa bawat hampas at sigaw ko sa pinto. Palabasin niyo ako dito! I need to find my son! Harvey! Halos maubos ang boses ko sa pagwawala at pagsigaw pero wala talagang kahit na anong palatanda ang merong tao sa labas para tumulong na magbukas sa pintuan. Napakagulol na ako nang halos mamanhid na mga kamay ko sa kakahampas sa pinto ay wala pa rin. Where the hell is this? What the heck happened to me? Harvey! Muling sigaw ko kahit naramdam ko na ang pagkapaos ng boses ko. Harvey! Malakas at huling tawag ko habang umiiyak. Hannah! Hannah! Daddy! Hannah's voice filled my ears and I immediately opened my eyes. Nasa lubong ng mga mata ko at nag-aalalang mga mata niya. I immediately grabbed her shoulders at agad na bumangon. Where's Harvey? Agad na tanong ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at nanatili lang ang tingin sa akin. Where the hell is my son, honey? Muling tanong ko at sunubukan yugyugin siya sa balikat. Your son is safe, Hannah. Harvey was sound asleep in the next room. Boses ni Daddy ang narinig ko at doon lang ako naging aware sa buong paligid ko. Troy was standing right next to him. Agad na bumangon ako para i-check kung totoo ngang nasa kabilang kwarto lang ang anak ko. Stay there and take a full rest, Hannah. Your mom was looking after him. Pigil ni Daddy na makitang tatayo na ako. Lumapit siya sa akin at narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Agaran ang pamamasa ng gilid ng mga mata ko nang maalala sa mommy. She was probably mad at me. That's why she didn't stay here and chose to stay at my son's side instead. Hindi ko na napigilan ang paghagulhol nang tuluyan akong lapitan ni Daddy at marahang yakapin. He gently caressed my back. I'm sorry, Daddy. I'm really sorry. Halos walang boses na lumabas sa akin dahil sa tindi ng pag-iyak. Hush, baby. Your mom was just mad because you told me first. Nagtatampo lang iyon sa'yo. Don't worry too much, okay? Alon niya habang patuloy sa paghaplos sa likod ko. Lalo akong napaiyak. The only thing I am regretting now is the fact that I didn't tell everything to my parents. I chose to deal with it alone with the help of my twin dahil inakala kong siya lang ang pwede makaintindi sa dahilan ko. If only I was a little bit matured back then. If only I didn't consider only myself. Lalo ako napaiyak nang ma-realize kung pati ang buhay ng anak ko ay nakompromiso dahil sa mga biglaan desisyon ko. Naalala ko na naman ang nangyari sa kanya kanina. If only he had given proper check-ups ay baka pa naagapan at hindi nangyari ang katulad sa nangyari kanina. It was because of my recklessness as his mother. Wala akong kaalam-alam na meron pala siyang allergy sa pusa. Punong-puno ng pagsisisi at galit sa sarili ang nararamdaman ko habang umiiyak sa yakap ni Daddy. If only I considered giving my whole trust to my parents at inayaan silang tulungan ako magdesisyon ng mga panahong iyon. If only I could turn back the time.
I would choose to rely in them. Patapos kay Daddy, ay si Honey naman ang umalo sa akin. Habang niyayakap niya ako, humihingi siya ng tawad na agad ko namang iniilingan. It wasn't like I never expected this way to come. Kung kailan malalaman ni Kieran ang tungkol kay Harvey. It wasn't like I didn't know how he would react to this. He was one of the reasons why I came up to this selfish and reckless decisions. Kahit kailan ay hindi siya pwedeng manumbat sa akin dahil sa naging desisyon ko. He was partly the reason why I did all of this. Muling nakaramdam ako ng galit habang naiisip siya at ang narinig kong pagtatalo nila ng pinsan niya. He's willing to come this far para makuha ang gusto niya? Huh?